Mga minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan. Mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Madamo nga salamat, ayo nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas. Session suspended. Nakakalungkot ano. Alam nyo, anyway, magandang hapon ho sa inyong lahat mga kapatid. So,
And official na ho na nagbitiw sa speakership si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, alisin muna natin. Sa lahat ng House Speaker, napansin ko lang sa lahat ng House Speaker na nagbitiw sa pwesto, parang ito lang atang si SMR ang naging ayun. The House of Representatives. There being no objection, the motion is approved. The nominations are now in order. Majority Leader. Madam Presiding Officer, I move to recognize the Honorable Ralph Wendell P. Tulfo from the 2nd District of Quezon City to make his nomination. The Honorable Ralph Wendell P. Tulfo from the 2nd District of Quezon City is recognized. Madam Speaker, I move to nominate Honorable Faustino Boji D. III for the position of the Speaker of the House of Representatives. Kaprobinsya nila yun Madam Presiding Officer, I move to recognize the Honorable Antonio Tony Pet T. Albano from the 1st District of Isabela to second the nomination. Madam Speaker, Si Sandro din ang pumili pala. seconds the sa kanya. nomination for the position of Speaker of the House of Representatives, Congressman Faustino Boji Gomez P. III. Majority Floor Leader. Madam Presiding Officer, there being no other nomination for the position of Speaker of the House of Representatives, I dapat si move to Ronnie close Puno. the table for nominations. There is a motion to close the Speaker, table for mukhang tanga sa nomination for likod, the position of Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is carried. Majority carried. Floor Leader. Madam Presiding Officer, I move to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There is a motion to proceed to the election of the Speaker of the House of Representatives. There being no objection, the motion is approved. The election of the Speaker of the House of Representatives is now in order. The Secretary General will now call the roll of members. May we request members, upon being called, to state the name of the candidate they are voting for as Speaker of the House of Viva-voce na Representatives lang dapat without yan. explanation. Roll of members, 20th Congress, first regular session, 25 to 28 as of August 11, 2025. Avalos. Tama, Marlene. At least hindi kapit toko, hindi katulad ng iba na kapit toko. Bante. Asidre. Akop. Ang investigation po rito na binabanggit, sabi nung iba na hindi yan magpapa-investigate. Paano yun? Wala hong pwedeng tumanggi doon. Pwedeng pwede hong maparusahan kahit na kongresista. Remember, ang kongresista po at ang mga senador ay wala po silang immunity na katulad ng sa presidente. Acosta. Lungkot ni Akop. Diba? Mr. Speaker, we vote for Congressman Faustino D. Alam nyo, malabo yung, yung iniisip ninyo na baka umalis siya ng bansa. Kasi unang-una, pag ginawa niya yon, kahit na meron siyang eroplanong Gulfstream na binili niya kay Lucio Tan noong 2024, no? Magdudulot lang siya ng malaking kahihiyan sa kanyang pinsan kay PBBM pagka ginawa niyang hindi nagpa-imbestiga. Pangalawa, tanong, saan ang galing yung pambili niya ng eroplano? Di ba dismiss nung kaso yung kasong isinampa nung panahon ni Cory Aquino laban sa mga ari-arian ng mga Marcoses at ng kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak. At napabilang doon yung ari-arian ng magulang nito ni SMR. Kaya lang, for almost 40 years nga, wala silang naiproproduce na ebidensya, natural. Inaalis yung mga binabasura na yung mga kaso na yun because that is injustice. Biruin mo, wala namang hinohold ninyo. Dapat nga merong interest pa
na ibinibigay sa mga napapatunayan na sa kabila ng napakahabang panahon na pag-ipit ng gobyerno sa assets na dapat ay kumita ito, hindi nangyari dahil sa pag-ipit, tapos wala naman palang ebidensyang mailalabas, di ba? So dapat may may interest pa silang nakuha. Kasi nga, ang tinatanong nga ng iba, bakit nagkaroon ng pambili ng eroplano and how come nagkaroon siya ng biglang tumaas ng mahigit 100% yung kanyang assets. Dahil nga po doon, napakalaking kayamanan yun ng magulang niya dahil hindi naman po hampas lupa yung magulang niyan eh. So nang nakabalik yun sa kanila, may mga parte doon na minana niya. So yun po yung nagpalaki doon ng assets. At kung guilty naman si Martin Romualdez, magkakapito ko yan. 'Di ba? Magkakapito ko yan kung guilty siya. No. Pero it's a wise decision na bumaba po siya sa tungkulin. Tama yan. Dapat po ganun, kapag may mga kinasasabitan na anumang tawag dito, akusasyon yung mga leader ng bansa natin, 'di ba? Sinasagot nila ito ng dire-diretso, nagpapaliwanag sila sa taong bayan. And then, kung meron silang posisyon na pwedeng makahadlang sa investigation na gagawin, dapat po sila magbitiw talaga sa pwesto. Eh ngayon, ang tanong ng iba, JDB, ano ba mangyayari kay Martin Romualdez? O yun na nga, iimbestigahan. Okay? Tapos, mananatili pa din po siyang kongresista. Di ba? Congressman pa rin siya. Hello? House Speaker, pagiging speaker lang, ang nawala sa kanya. Ano ba ang privilege ng House Speaker? Malaki sweldo. Okay, malaki allowance. Yun ang nawala sa kanya. Babalik siya roon sa regular na sahod ng bilang isang ordinaryong kongresista. Ganun lang. Diba? Mas mainam yan para at least masagot niya ng maayos yung mga akusasyong ibinabato sa kanya. At lalong mabalik ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Hindi siya magiging tambay. O ulitin ko lang, congressman pa din siya. Doon sa mga DDS na nakita ko, yung mga post nila, baba na raw sa pwesto, lalabas na raw ng kongreso, hindi na babalik, ay bobo. And take note panahon ni dating Pangulong Duterte, nakailang House Speaker si Duterte. Napakagulo ng kanyang administrasyon noon. 4 na House Speaker. Ang House Speaker niya doon si Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Hindi bago si Alan, ang unang-una niya si Pantaleon Alvarez na best friend niya. Nagbiro si Alvarez na biro lang naman ang sabi niya. Ako kaya kong ipa-impeach ang presidente. Ayun, nabuang na si Sara. 'Di ba? Kinalaban na ngayon etong si Alvarez. Pinatalsik sa pwesto. Ganun yung nangyari sa kanya Walang nagawa si Duterte Anak niya yun wala siya nagawa doon. Hindi niya nasampiga yung anak niya. Tapos sumunod nito, hindi ba nakakahiya pa nga nangyari nung kay Duterte? Ang kanyang sona ng alas 2, umabot yata ng alas 4 yun bago nag-start dahil sa gulo. Kung di ba namang bastos, parang si Kiko, di ba? Ang nangyari, na-delay ng 2 oras dahil hindi malaman sino yung magiging House Speaker, kung si Gloria Arroyo na ba. Si Digong na yung nagdesisyon. Si Gloria Arroyo uupo pagkatapos ng kanyang sona. Di ba yun yung nanggaganon si Gloria? Boo! Yun pagkatapos naman ngayon nung kay Gloria Arroyo, 1 taon lang yun. Eto na, nagkaroon ng sumunod na namang speaker, if I'm not mistaken. Etong tawag dyan, 2019, kasi hindi pa makatakbo si Boy 10K noon So 2019, naging kongresista ng Taguig.
Tapos nag-push, gusto maging House Speaker. Si Martin Romualdez ang dapat sana na speaker nung time ni Duterte under ng 18th Congress. Ano nangyari? Sina Martin Romualdez, si Lord Alan J. Velasco, tsaka yung dalawang yan, parehong may gustong, diba, pangarap din nilang mapwesto. So ngayon, ginawa nila, kinausap nila si Martin. Ginawa naman itong tatlo, pumunta sila kay Duterte. Alam nyo, hindi ho dapat nakikialam ang presidente dyan eh. Oh. Sino yung kanyang binoto nito ni Kamote? Yan natin Basko. This representation from the 1st District of Agusan del Sur. I cast my vote. Teka. Barsaga. Pahiya si Barsaga, hindi siya nakuha. I abstain. Ayun, nag-abstain. Beltran. I abstain ng pusa. Diba? So now, going back, anong nangyari naman nung kay Duterte na yon? Ginawa niya term sharing. Alam nyo, ang dapat ginawa ni Duterte roon, tinaboy niya yung tatlo. Kayong tatlo ang magdesisyon para sa sarili nyo. We have a separation of powers and I respect that. Hindi sinamantala niya yung mga sipsip na pumunta dun sa kanya. Ang naging issue ko nga doon kay Martin Romualdez, sabi ko, dapat hindi mo pinaubaya kasi ikaw ang mayroong pinakamalaking bilang ng suporta. May mga pledges sa iyo eh. Dapat pinanindigan mo yan hanggang diyan sa floor. And then saka magkabotohan kung sino talaga ang speaker. Di ba? Eh nangyari, na-manipulate sila. Ginawa ni Duterte, hati kayo, Alan, dalawang Alan, maghati. Ikaw muna, Peter. Tapos ito si Lord. Ikaw, Martin, nga. Pagka naisipan mo magtakbo, vice president, you will have my support. Sabi niya kay Martin. Martin naman, pumayag. Ay, tanga. Sayang. Tapos ito ngayon, panahon ni PBBM, dito siya nakatakbo. Dapat siya yun eh. From the 4th District, Province of Batangas, Walang kwenta yung botohan na to. Kasi isa lang naman eh. Alam nyo, kahit nakalahati dyan mag-abstain, walang silbi yan eh. Kasi isa lang naman yung kanilang nominee. Di ba? Kay Sara naman, wala tayong magagawa kay Sara. She's the vice president. Kay Martin Romualdez, siya ay kongresista at meron pa siya isang hawak na pwesto or designation or position, whatever, bilang House Speaker. Meron siyang posisyon na pwede niyang i-give up. Na kung saan meron siyang napakalaking responsibilidad kasi na pangalagaan yung pondo ng bayan. Hindi ipaubaya sa kung ano ang trip ng mga kasama. Di ba? Ngayon, si Sara naman kasi, wala po siyang extra na pwede niyang bitiwan. Pag binitiwan niya yung OVP, putragis, jobless siya. Kailangan niya ng pera. Di ba? Para makapanggastos, pan-travel. O makapasyal-pasyal sa tatay niya. Kaya hindi talaga yun bababa sa pwesto. Wala siyang wala siyang hawak eh. Okay, yun po yung pagkakaiba nila. Pagka bumitaw si Sara, hindi lang siya jobless, civilian siya. O, si Martin, bababa lang yung sweldo. Pati yung mga allowances para sa speaker,
mawawala yun, yung mga ganong privileges. Sweldo, pareho pa rin naman. Diba? Yung kapangyarihan niya, yung functions niya bilang mambabatas, magsulong ng mga panukala, pare-pareho pa rin naman. Diba? Tingnan natin yung panunumpa ng bagong luklok na House Speaker. House of Representatives, Hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, the duties of my present position, all of our others may hereafter hold under the Republic of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, I will defend, support the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Speaker. Daming pumapalakpak, grabe, nakakabingi. Well, sana maging magaling siyang House Speaker, di ba? Maging mahusay siya. Yung kanyang bad records, hindi na madagdagan. Yung sa pamilya niyang bad records, huwag nang madagdagan. It should make a difference. Grabe, ang dami, oh. Di, marami naman yan. Yung mga nasa baba yan ng mga kongresista. Kaya lang, yung palakpak nila, wala. So nagpapakita lang po. Kasi ganito eh. Actually, merong protesta nga yan. Maraming kongresista dyan na ang gusto nila ay kapartido nila, tagalakas din sana ang panggagalingan. Kasi sila yung ruling party. The Speaker of the House of Representatives, Faustino Boji D. III, will now address the body. To the honorable members of this august chamber, the 20th Congress, Uy, shoutout po sa inyo, mga Emilio kababayan, Gaspar ng Pidig, magandang Ilocos hapon Norte. sa ating Magandang hapon. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador Kaya naman pala tropa ni Aimee. Inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako
Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, I hope so. and I will not shield the corrupt. I hope so. Please don't forget to hit the Gaya like ng button. paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib. Dahil sa mga maaaring matapakan, sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Sana nga, sana nga. Amen. Hoy, pumalakpak kayo. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig. Tigilan nyo na yung pagdinig. Diyos At ko, kung santo. meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tigilan nyo na yan. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan, magpag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang haharap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang
matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Singilin natin siya. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Sa tulong ninyo, sisiguraduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga hakbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring maiambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ngayon na po ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong kumilos, sama-sama tayong maglingkod. Hindi magiging madali ang ating tatalakayin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat. Pero gaano man kahirap, kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Sa bagong kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo para sa pag-angat ng buhay ng sambayanang Pilipino. Walang ibang agenda, walang ibang interes. Kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Sa lahat ng ito, hindi tayo hatulan sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Hindi tayo husgahan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag, marangal at nagkakaisa. Muli,
Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Yay. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. Okay, so yun yung mga pangako niya. So sabi nga, i-save natin tong video na to. Yung lungkot nila. Yung activist si Rene ko, lungkot to. Diba? Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Okay, session suspended. Tok-tok. Diba? Malungkot din sila, yung mga aktivista, yung Makabayan Block. Kasi sa kanila, dyan, sabi nga, dyan yung mararamdaman yung value ng tao pag nawala. Diba? Talagang ganun. That's the way it is. Diba? Kaya ako, salamat SMR. And then, tayo ngayon ng new House Speaker. And hopefully, maging maayos itong si Faustino D bilang House Speaker. At yung mga binitiwan niyang mga pangako ay matupad lahat. O hindi man lahat, hindi po siya maging corrupt. Yun po yung pinaka-importante. Magabayan niya yung Kongreso na hindi na maging tugad ng mga kawatan. Mabantayan yung mga kasamahan. Total, incorporate na nga dyan ni SMR yung mga civil society. Diba? Na makialam, magbantay dun sa pagproseso ng budget natin. Ay, nakalungkot. Alright, so iwan na nga natin yan. Nagtatanong kanina si Sir Carlos Maglasag, sino bang magulang nito ni Ronnie Puno? So ito po nahanap ko. Itong Ricardo Concepcion Puno Sr., hindi ko alam kung anong maging posisyon. Kasi merong tauhan dati si Apulacay na Puno, no? Etong Ricardo C. Puno. Teka. Basahin ko na lang sa inyo. Kapampangan, from Guagua. Panahon nga ni political party KBL. So anak niya si Dong Puno, Reyes Puno, Rosel, Stella Puno, Roderick Puno, Renato Rene Puno, Ronaldo, ito si Ronnie Puno. Tapos Roberto, Roderick Eric. Okay. Ano ba naging papel ang tatay nito dati? Law professor siya dati. Ricardo Puno is a lawyer, judge, and jurist, and the Minister of Justice, kumbaga DOJ Secretary pala dati, ang tatay niya nung panahon ni Apulacay. No, hindi tama, hindi ako nagkamali. Dapat ang napili na lang sana etong si Puno. Nasa dugo nila yung yung pagiging abogado Ayan. Yan yung airpat niya. He was a Filipino lawyer, judge, and jurist, and the Minister of Justice of the Philippines from 1979 to 1984. And then, noong 1984, ay ipinagpatuloy na lang niya yung kanyang law office, yung kanyang he continued to lecture in law until 1991. Ang asawa niya si Priscilla Villanueva Puno. Uy, grabe 12 yung anak. Nasamatay siya ng 2018. Ang pinakasikat sa kanilang magkakapatid ng mga Puno si Dong Puno. 'Di ba? Meron dating programa yun Dong Puno Live sa ABS-CBN ata yun. Yun nga kaya lalo ko nalulungkot Diba? Mas okay sana si Puno. Talagang ma-feel mo sa kanya yung concern, yung pagiging tatay, very vocal, sumasagot talaga sa issue. At saka nananaway, naninita ng kasama. Diba? Okay, buyers po muna. Maraming salamat sa inyo. And then kay Maribel Villanueva, again, thank you so much. Okay, and God bless po sa inyong lahat.
Right, teka. Sabi ni Feli Perez, Speaker Martin Romualdez, decision to step down is truly commendable. It's a testament to his statesmanship and commitment to the country's greater good. By choosing not to cling on power amidst controversy, he has shown remarkable restraint and respect for the institution he served. Highlights of his tenure, productive legislative record under Romualdez, the 19th Congress enacted landmark laws like PPP Code, Internet Transactions Act, and Ease of Paying Taxes Act, alignment with NKPBBM program. All right, so thank you and God bless po sa inyo.